Puro kayo emosyon, puro kayo damdamin. Kaya hindi kayo makapag-lead. Kung magkakilalanin mo pa yung sarili mo bago mo kilalanin ng isang babae. Don't get me wrong, yung pagiging nice, yung pagiging gwapo, pagiging maraming pera, this is not manipulation, guys. Patay na patay sa'yo, lagi kang gustong kasama, lagi nagpapapansin sa'yo. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplano Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about a place holder boyfriend. What? So marami sa inyo ang nasa place holder boyfriend or nasa sitwasyon na asa place holder boyfriend. Ano nga ba ang placeholder boyfriend? Ikaw yung good enough. You are good enough. However, yung masasabi natin na pwede na para sa kanya, at yun ang nasa isip niya. Yung masasabi niya na, well, so far siya naman yung pinaka-okay sa lahat, pwede na. Siguro, we'll see. You are part of the options, pero hindi talaga siya patay na patay sa'yo. What? Or hindi kanya first choice. How dare you? Ewan ko sa inyo, Brad, kung napunta na kayo sa situation na ang babae patay na patay sa'yo, lagi kang gustong kasama, lagi nagpapapansin sa'yo, lagi talaga, yung parang annoying na. Kumbaga sa lalaki, makulit, aya ng date, text ng text, heart ng heart sa stories ng babae, papansin. So kung ganun ang isang babae sa'yo, very annoying, it's a good sign. Talagang yung babae, it shows na she may break rules for you pag ganong actions yung pinakikita niya sa'yo. However, karamihan sa lalaki ngayon, especially sa mga nagme-message sa akin at mga nagko-comment, lahat kayo problemado sa iisang babae lamang. At kung titignan mo yung behavior ng babae, kung bakit sila ganon, is because of your behavior. They respond on your behavior. Ano ba yung behavior nyo? Hinahabol nyo sila. Kaya ayaw nila sa inyo. Ang babae, gusto nila ng challenge. Kaya nga, bad boy always wins. Last guys always finish last. How dare you? Siguro narinig nyo na yun. Brad, alam ko, wala namang masama maging nice. Sino ba naman ayaw maging nice? Kahit naman sino gusto maging nice, di ba? Kahit sino naman gusto magpakasim sa isang babae pag gustong gusto niya to. However, hindi nga attractive sa mga kababaihan yun. Ayaw nga nila nun. Kaya nga may may kanta na halaga, di ba? Umiyak ka na. O, di ba? Di ba? Paulit-ulit yung kanta na yon, patay na patay yung babae dun sa lalaki. Tapos, merong isang lalaki na trying to be a superhero na, don't worry, I can make you happy. No, it's not. You cannot make a woman happy if you are the one chasing her. How dare The you? only time na magiging masaya ang isang babae or magpupulfill ang isang relationship, pag yung babae na ang nag-chase sa lalaki. Tandaan nyo guys, women are very emotional. So, ibig sabihin, she's dictated by her emotions. So, ibig sabihin, everything na ginagawa niya are based on her emotions. Ngayon, kung bibigyan mo siya ng reason na parang pinamimili mo siya palagi na ano gusto mo? Saan mo gusto kumain? Saan tayo pupunta? Wala, Brad. Since she's dictated by her emotion, you need to give her more emotions. Ano yung mga gagawin mo dapat? Nandyan yung mga hindi gaganong nagre-reply kagad. Nandyan yung mga parang you makes her wonder. Nandyan yung nagpapamiss ka. This is not manipulation, guys. Sinasabi ko nga sa inyo, ito yung nag-work sa mga kababaihan. Alam ko gusto nyo silang ka-message, gusto nyo silang kasama, pero hindi nga nag-work yun. Kaya nga, ulitin ko na naman, merong saying, di ba, or quote, absence, love, grow, ponder. Di ba? The more na hindi ka niya nakikita, the more na mas nabubuo yung emotions. Doon niya nare-realize na, ay, I like this guy pala. Ngayong hindi na siya makulit, parang namimiss ko siya. Oh, di ba? Kaya nga may mga babae na nagsisisi nung nawala na yung lalaki.
doon na lang niya nare-realize na, shit, gusto ko pala si guy. Kaso nga, kala nyo kasi ang lagi mag-work sa mga sa kababaihan is yung lagi mo siyang ka-message. No, it's not, bro. Hindi kailan naman mag-work yun. Sa umpisa, yes, you trigger her emotions. However, it's not for long term. Don't get me wrong, yung pagiging nice, yung pagiging gwapo, pagiging maraming pera, it's a good thing, di ba? Pero if you want the long term, then you need to act like a man. Be a man, bro. Ano ba yung dapat mong gawin? Di focus ka dapat sa mga ginagawa mo. Pagyamanin mo yung sarili mo. Kung magkakilalanin mo pa yung sarili mo bago mo kilalanin ng isang babae. Hindi pwede na uunahin mo lagi yung babae na gusto mo. Paano yung mga gusto mo? Di ba? I mean, yung gusto mo para sa sarili mo. Kaya ka nagiging placeholder boyfriend. By the way, ano nga ulit yung placeholder boyfriend? Pag nasa situation ka na masasabi mo na ikaw ay isang placeholder boyfriend, yung pumapayag ka na yung babae na girlfriend mo or yung girlfriend mo is nakakapagsuot pa rin ng provocative clothes, gumagala pa rin every Saturday or every weekends na hindi ka kasama, nakakapag-post pa rin ng sexy pictures na hindi ka pumapalag, may ka-message pa rin ng mga ibang lalaki, may mga friends pa rin na ibang mga lalaki. Ikaw yung lalaki na nagsisettle sa ganun because wala kang ibang options. How dare you? Ginagawa mo siya na parang okay lang kasi gusto ko siya maging masaya. Bro, hindi siya nagiging masaya. Nawawalan siya ng respeto sa'yo, honestly. Kaya wag ka mag-isip na, hindi, mas okay nga yun eh. May mga nagko-comment, bro, dapat pabayaan mo siya. Meron pa nagko-comment na kahit na nag-cheat, love them more daw. Ano ba yun? Brad, lalaki ka, hindi ka re-respetuhin ng mga kababaihan kung ikaw mismo hindi mo nire-respeto yung sarili mo. Diba? Sa inyo, ang dami sa inyo nakikipag-date, naghihintay ng kalahating oras, ang oras. Diba? Para kayong tanga eh. Yun yung way ng kababaihan para makita nila na talagang ikaw ay very confident or talagang meron kang boundaries. Diba? Dapat marunong kang, puta, tagal mo una na ako. Kung hindi ka ganun, walang mangyayari sa'yo, Brad. I mean to say, kung wala kang rules when it comes to dating, maaabuso ka. You should give the rules or boundaries. Bilang lalaki, tayo nga naglilid ng relationship eh. 'Di ba? Huwag mong ipilit yung mga Korean novela mo. Huwag mong ipilit yung hello love goodbye mo, king ina ka. Puro kayo emosyon, puro kayo damdamin. Kaya hindi kayo makapag-lead. Kaya kahit sarili nyong buhay, hirap na hirap kayo i-lead. Kasi masyado kayong emotional. Eto, sa mga lalaki, isipin nyo, kakain ka, Brad. Paano kung wala kang pera? Paano ka kakain? Tandaan nyo to, bilang lalaki, ikaw ang magtataguyod ng pamilya mo. Ang magulang niya, pati ka mag-anak niya, naghahanap ng the best para sa kanya. Nagigets mo ba? Ngayon, kung hindi ka aarting the best, nagsasayang ka ng oras para sa sarili mo at para sa babae na yan. Mag-focus ka kung paano ka kumita ng pera. Meron triangle na dapat nating sundin. Ano ko na ba ito? Na-content ko na ba ito? I think hindi pa. So, wealth, health, and relationship. Yung tatlo na yon. Sino ang pinaka most powerful sa tatlo na yon para ma-maintain mo yung dalawa? So, dapat may wealth ka because you can maintain your health and relationship. Hindi pwedeng unahin mo ang relationship. Dahil at the end of the day, yung babae, gusto nila ups and downs emotion. Hindi pwede na laging nasa low lang. Hindi pwede na laging nasa high lang. Ano ibig ko sabihin doon? Imagine mo, triangle, Brad, triangle. Wealth, health, relationship. So yung wealth mo, kaya i-sustain yung health mo kasi pwede kang mag-gym, meron kang personal trainer, pwede kang bumili ng mga healthy foods, di ba? Wait lang. Pwede kang bumili ng magagarang damit, pwede kang, alam mo yun, marami kang pwede magawa sa pera mo, di ba? O sa relationship naman, pwede kayo mag-travel, pwede may sarili kayong bahay, may sarili kayong kondo. Masarap yung habang nagbe-make love kayo or may dinadala kang babae, hindi sa bahay ng nanay mo, kundi sa mismong bahay mo or sa mismong place mo. Ngayon, I understand, wala ka pang pera, di ba? Pero dapat, wag ka naman mag-focus sa isang babae lang. I-focus mo yung oras mo sa sarili mo. Nandyan yung mga iba, susunduin, hatid, puta. Kumbaga nako-compromise na yung pangarap mo sa buhay, di ba? So dapat, pagbutihan mo, Brad. Okay, don't be a placeholder boyfriend. Pag alam mo na sa placeholder boyfriend ka, puta, pinaka the best way, either iwanan mo yan or talagang magbigay ka ng boundaries. However, pag nagbigay ka ng boundaries sa kanya or nagbigay ka ng mga rules, for sure, lagi lang kayo mag-aaway. And she won't respect you at all. The only time na she will respect you is when you learn how to walk away
and when you know when to walk away. Okay? Hindi ko sinasabi maghiwalay kayo, Brad, pero sinasabi ko sa'yo dito kung ano yung mas attractive sa mga kababaihan. Hindi ka nag-set ng rules, hindi mo siya na-frame, wala kang boundaries, of course, pwede kang maabuso. Okay? So continue natin next time. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time, and bye-bye.